Isang mapagpalang araw ka-agri and welcome to our Facebook page, Pabo Farming Josaiki Farm. So ngayon ka-agri ay isi-share ko lang yung aking mga tipid tips sa aking mga patoka or pakain dito sa aking mga alaga. So ngayon mga ka-agri ay hindi na ako bumibili ng commercially made na feed sa Agribet. Kasi ako na yung naghahalo or nag-formulate ng patoka ng aking mga alaga dito sa area or doon sa bahay. So yung mga alaga ko ngayon mga ka-agri ay meron akong pabo, meron akong muscovy duck or tinatawag namin dito sa amin ay pato. Meron din akong native chicken or bisayang manoks na tinatawag sa amin. So meron din kaming baka, meron din kaming kabayo. So ngayon mga ka-agri, yan lang muna ang aming mga alaga dito kasi nag-stop kami sa pag-aalaga ng baboy kasi nga existing pa yung ESF na sakit. So para makaiwas, so hindi muna kami nag-alaga ng baboy. So yun nga ka-agri, so malaki yung tipid ko ngayon ka-agri na ako na yung naghahalo or nagmi-mix ng aking patoka sa aking mga alaga. So dati mga ka-agri, sobrang magastos talaga. So nung ako na ang nag-mix mga ka-agri, so nakakatipid ako ng 30 to 40% na cost over sa ating commercial feeds at saka yung ako na ang nagmi-mix. So ang ginagawa ko ngayon mga ka-agri ay bumibili ako ng mais na yellow dito sa amin or sa merkado. So pag may mag-harvest dito sa amin mga ka-agri ng yellow corn, so bumibili ako ng tagdalawang sako or isa, depende sa budget natin ka-agri. So pag walang available dito sa amin mga ka-agri, so doon ako sa merkado bumibili. So may kaibahan nga lang ng presyo per kilo kasi nga mas mahal na doon sa merkado compare dito sa area talaga kung saan sila nag-harvest. So after nyan mga ka-agri, pag nakabili na ako ng mais na yellow, so ipagiling ko yan siya mga ka-agri kasi alam ko naman at ini-ensure ko na yung nabili ko ay super tuyong-tuyo na talaga. Kasi anytime pwede na natin siyang ipagiling. So ang ginagawa ko sa mais ko na yellow mga ka-agri ay ipagigiling ko, gawin kong bigas. So after siya maproseso sa gilingan mga ka-agri, so imimix ko yan sa lahat, yung kanyang corn grits, corn bran, lahat-lahat na kung ano yung mga nakuha doon sa mais. So ikikilo ko yan siya mga ka-agri, kung ilan yung kilo niyan na inabot, so hahatiin ko din yan sa 4 or 3 kasi meron tayong para patoka sa sisiw, meron pa patoka sa grower, meron tayong patoka sa breeders natin. So yun nga kasi alam na natin kung ilan or magkano ang feeding requirement per age ng ating mga alaga. So yung mga hinahalo kulang dyan mga ka-agri is yung readily available sa Agribet. So medyo mura lang naman yung mga hinahalo ko, katulad ng copra meal, soya meal, yung calcium, yung asin, yun lang man ang ginahalo ko, at saka yung rice bran, yung tahop sa humay kumbaga. So yun, sobrang happy ko mga ka-agri kasi sobrang tipid
tipid na compare noong commercially feeds pa ang ginagamit ko. So happy naman ako kasi yung result ng ating formulation ay hindi naman siya nag-field, kasi nga sobrang lulusog at tataba naman ang ating mga alaga dito sa ating area. So sa ngayon, meron na tayong upgraded pabos doon sa bahay kasi hiniwalay ko naman yung aking pabo, pato at saka yung ating mga native chickens. So sa bahay, sa likod ng aming bahay, nandoon yung aking mga pabo. So ngayon ang alaga nating pabo is nasa 100 plus na po siya. And then dito naman sa kubo, meron tayong mga alagang pato. So nasa 100 plus na din siya. And then dito din nag-alaga din ako ng native na chicken. So nasa 30 plus na din sila. And then may 3 tayong baka, may 2 kabayo. So every week talaga ako bumibili ng patuka, mga ka-agri. So gumagastos talaga ako ng humigit kumulang 2,000 per week. So ayun, ma-cycle mo naman siya kasi pag may ma-dispose tayong alaga dito sa ating area, so yun yung ating ibibili ng patuka ng ating mga alaga. So yun lang, at sana yung mga na-share ko na tips sa inyo ay hindi ko naman sinasabi na sundin nyo, as long as pwede naman nyo itry kasi wala namang mawawala, kasi depende kasi yan sa pag-introduce ng nag-aalaga sa ating hayop. So kung nagustuhan nila, so yun yan nating ibigay per meal nila, kasi doon kasi tayo makatipid ng patuka. So yun lamang, ka-agri, and God bless po and happy farming sa lahat.